Celine's POV, nasan ba tayo? Tanong ko kay Lucas. Naglalakad kami rito sa may hallway at hindi ko rin alam kung saan banda ito kasi nagising ako kanina sa kotse niya at inaya niya ako dito. Sumunod ka na lang, malamig na sabi niya. Agad akong umismid. Sinusumpong na naman yata siya Pero seryoso, ano naman bang problema niya? Siya at ang buntis sa amin Bipolar masyado. Hindi na ako sumagot at sumunod na lang sa kanya. Nasa likod lang ako ni Lucas at sumusunod. Ilang sandali pa ay napatigil ako para sana magpahinga. Pero sinulyapan niya ako at sinamaan ng tingin kaya wala akong choice kung hindi ang sundin siya. Bumuntong hininga na lang ako sa sobrang pagod. What the? Really? Lumiko kami sa kanan at sa mahabang daan. Doon papuntang park? Anong gagawin namin dito? Daing ko. Kanina pa kami naglalakad at talagang pagod na ako. Medyo sumasakit na rin yung tiyan ko Kainis naman, wala bang pakiramdam tong kasama ko? Like, haler, buntis ako. Akala ko ba mahal niya ako? Are you okay? Biglang nag-aalalang tanong ni Lucas. Kita mo, bipolar nga. Pagod na ako, sumasakit na rin ang tiyan ko. Nakangiwing sabi ko. Let me carry you. Sabi niya bago siya yumuko at saka ako binuhat. I encircled my hand on his neck. Pasimple kong inamoy ang leeg niya. Ang bango. Stop it, Celine. Chancing ka na masyado, misis ko. Pangasar niya kaya pinitik ko na lang ang tenga niya. Ang kapal ng mukha. Mukha naman siyang dandruffs. Saan nga tayo pupunta? Makulit na ulit ko. Kanina pa ako nagtatanong pero sinusungitan niya lang ako. Saan mo ba gustong pumunta? Balik tanong ni Lucas. Hindi ko naman kasi makita ang ekspresyon ng mukha niya kasi nakaharap ako sa leeg niya. Ano ba yan? Umakto ako nag-iisip. Tara sa amusement park. Hihist kaya agad ko siyang binalingan. Bakit? Ayaw mo? Hindi mo na ako mahal? Ayaw niya na ba sa akin? Kakapropose niya lang last week At isa pa nagtatanong siya. Sinagot ko lang naman yung tanong niya tapos siya pa itong galit. Parang tanga. No, I love you of course. O bakit ayaw mo? Tatanungin mo pa ako tapos ayaw mo rin lang pala. Yung totoo, nanggagago ka ba? Kainis ka ha? Gusto ko ngang pumunta ng amusement park Tapos maglalaro ako. Hindi ko pa kasi naranasan pumunta doon. Alam niyo naman kung bakit. Paulit-ulit na lang kasi ako. Tapos ngayon gusto kong pumunta, aayaw siya? Ha? Sana hindi ko na lang siya sinagot. Okay, fine. Basta wag ka lang sumakay sa mga dangerous rides, okay? Final na sabi ni Lucas. Labag sa kalooban akong tumango. Ano ba yan? Where's the fun in that? Pero syempre alang-alang sa baby ko ay hindi na lang ako sasakay sa kung anumang mga rides na yan. Maglalaro na lang ako sa mga arcade. Pero teka nga, ba't kami naglalakad may kotse naman? Kainis naman si Lucas. Bakit tayo naglalakad? May kotse ka hindi ba? Namumulubi ka na ba at ayaw mong gumamit ng gasolina? Sarkastikong sabi ko. Of course not. Naubusan ng gas He simply answered. Malapit lang naman yung gasoline station. Mas malayo pa yung amusement park. Pero buhat niya naman ako. Pero pinaglakad niya ako kanina ng ilang minuto. Hindi ka ba nabibigatan sa amin ni baby? Of course not. Ayan, sa wakas ngumiti na siya kaya napangiti na rin ako. Gusto ko noong human-sized teddy bear na pink. Panguso ko habang dinuduro yung teddy bear. Ang cute kasi Tapos magkasing laki lang kami. Astig talaga. Paano kaya nila nagagawa yan? Ang dami naman yatang cotton na nagamit. Okay, I'll just buy it. Saktong tatayo na sana si Lucas pero pinigilan ko. Kailangan mo patamba lahat ng bola na nasa bottle bago mo makuha. Pagpapaliwanag ko. Do you really want that? Obvious ba? Dahan-dahan akong tumango. Okay, if that's what my baby want. Ngumiti siya at ginulo-gulo yung buhok ko. Sumunod ako sa kanya. Naglabas si Lucas ng buong 500 at binigay yun doon sa nagbabantay. Kinuha niya yung pellet gun at kinasa yun. May bala na pala sa loob at saka siya pumwesto. Ang galing! Napapapalakpak ako kapag napapatumba niya kaagad yung bola. Unang bala pa lang yun. Bumaril siya ulit at nalaglag ulit yung bola.
Tuloy-tuloy siyang bumaril at hindi man lang kumarap at napanganga ako nang tumbal lahat yung bola na nasa taas ng bote. Paano niya nagawa yun? And the way he holds the pellet gun, he's like an expert. Ang galing-galing talaga. Tinuro ko yung kulay pink na human-sized teddy bear at inabot naman yun sa akin ni Lucas. Sa tuwa ay niyakap ko siya. Are you happy now? Nakangiting tanong ni Lucas. Ngumiti rin ako pabalik sa katumango. I love you, bulong niya. Ngumiti ako ng pagkatamis-tamis. I love you too. At saka tumingkayad at hinalikan siya sa labi. Just a peck. Wow, ang sweet niyo naman ma'am at sir. Pwede na kayo maging mag-asawa. Punano nagbabantay habang nakangiti at amazed na nakatingin sa amin. Nagkatinginan kami ni Lucas at mihinang napatawa. Mag-asawa na po kami. Tipid ang ngiting sabi ni Lucas. Hala, congrats po. Bagay na bagay kayo. Salamat po. Sabi ko naman bago ko hinila na ni Lucas palayo. Muntik pa nga ako matisod dahil buhat-buhat ko pa yung teddy bear. Ayaw ko ngang bitawan eh. Laro tayo ng arcade kapag kuway sabi ni Lucas. Akala ko ba ayaw mo? May sinabi ba ako? He said flatly. Inaaway mo na naman ako. Uwi na lang tayo. Malungkot na kunwaring sabi ko. Nakakatampo siya. Ang pangit na ugali niya at nakakainis na. Sabi niya mahal niya ako, bakit niya ako inaaway? No, I'm just joking. Come on, let's eat first then. Play, okay? Masuyo siyang ngumiti at niyakap ako. Nakanguso ako na pasubsob sa dibdib niya. Are my babies fine? Tanong niya kapag kuwan. I just hum. Nadaanan pa namin yung ibang rides ngunit hanggang tingin na lang ako. Yung ibang nakasakay ay todo sigaw na parang mamamatay na sila. Ba't sila sumisigaw? Ang sabi ng iba masaya daw doon. Bakit yung iba takot na takot? Tapos nasusuka? Ang weird. Naiinggit lang ako kaya siguro ganito. Pero baby ang usapan dito kaya pass muna. Saka na kapag nanganak na ako. What do you want to eat? He asked. Nilagay ko sa tabi ko yung teddy bear habang si Lucas nasa harapan ko. Tumingin ako sa menu. Halos malaglag ang eyeballs ko nang makita kong presyo. Oh gosh, ang mahal. Too big 40. 10 lang ito kapag bumili ako sa amin ah. Ang mahal naman, reklamo ko kay Lucas. It's cheap, he shrugged kaya napairap ako. Palibhasa kasi mayaman, nahiya naman ako. Cheap ha? Palibhasa mayaman ka? Etong egg sandwich na lang tapos spaghetti, tapos barbecue, 3 stick ha? And then pizza. Sa akin yung isang buo tapos tubig na lang, ayokong coke kasi masyadong maasid. Gutom na ulit ako kahit ang dami kong kinain kanina bago kami maglaro. Ganito siguro talaga kapag buntis, matakaw tapos gutom palagi. Pero bakit noong hindi pa ako buntis, lagi rin naman akong gutom? That's too much, napalabi siya. 2 kaming kakain at ikaw naman magbabayad. Kaya lubos-lubusin ko na. Sige na, bilisan mo ha. Pagtatabi ko sa kanya, dinilaan mo muna yung labi niya. Bago umiling-iling na naglakad papuntang counter. Ang dami pang sinabi, susunodin naman. Nang may serve ang pagkain namin nilantakan ko kaagad. Wala namang kaibahan sa lasa ng mga kinain ko sa labas. Pero bakit mahal to? Pero mas masarap to, mas nakakabusog din. Ang dami nang sa akin habang kay Lucas ay tanging tuna spread sandwich at coke lang. Kinukonsensya yata ako nito. Dahil may puso ako ay nag-share na lang kami sa pizza. Tumanggi pa siya noong una pero kinuha rin naman. Pakipot pa. Akala mo naman cute? Cute nga, bakit may sinasabi ba akong hindi? Matapos maglaro sa mga arcades ay tumambay kami sa may parke. Sa dami ng tickets na naipon namin ay naipalit namin yun na isa pang teddy bear ulit. Kulay blue naman yun ngayon at malayong mas maliit kaysa sa napalanunan ni Lucas kanina. Sa may barilan ng bola. Are you tired? He asked when I yawned. Hindi naman masyado pero antok na ako. Napanguso ako. Malapit na rin kasing magdilim. Kitang-kita na kung gaano kaganda ang amusement park. Ang daming ilaw at iba't ibang kulay yun. Beautiful, isn't? He asked habang nakatingin din sa mga ilaw. Oo nga Is it your first time here? Tumango ako bago tinanaw yung Ferris wheel. Ano kayang itsura nun habang nasa taas? Tapos ano kayang itsura dito sa baba habang nasa itaas ka? I wonder how it looks like. I love you. Kapag ko ay sabi ni Lucas. I love you too. Nginitian ko siya at sumandal sa dibdib niya. Aalagaan ko kayo ni Baby Celine. Hindi ko kayo pababayaan. Seryosong sabi ni Lucas.
Malamang, alangan naman na anak din naman niya to. Hindi pwedeng ako lang ang mag-aalaga. Always remember that I love you both, okay? Whatever happens. Nang tingnan ko siya ay nag-iwas siya ng tingin. Okay, anong meron? Why does it feel like he's bidding goodbye? Why does I feel that you're bidding goodbye? Wala sa sariling tanong ko. Mas lalo si Lucas na nag-iwas ng tingin. Nanlamig ako sa reaksyon niyang yun. Iiwan mo na naman ba ako ulit? Nahihirapang sabi ko. Kaagad ako napahawak sa dibdib ko na maramdamang sumisikip yun. Iiwan niya ako. Sabi mo, di ba, na mahal mo ko? Tapos magkakababy pa tayo. O tapos iiwan mo ulit ako. Gago ka ba? May pasabi-sabi ka pa ng if you have a plan leaving me, kill me instead. Pero ikaw, I didn't able to finish what I'm saying when he pulled me into a tight hug. Napaiyak ako sa bisig niya. What are you saying? Why would I leave you? Why would I leave the woman I love and the mother of my child? Tell me why. Masuyong sabi ni Lucas habang malamlam yung mata. Napapahikbi akong tumingala sa kanya. Talaga? Pinky, promise? Tanong ko at itinaas yung pinky finger ko. He swallowed and raised his pinky finger before intertwining it to mine. Promise. He then smiled and in an instant, gumaan kaagad ang pakaramdam ko. Huwag mo kong iiwan ha? Pangako mo yan. Oo nga sabi. Bakit ka galit? Naiyak muling ko sabi. Bumuntong hininga siya. Hindi nga ako aalis. Aalagaan ko pa kayo ni baby, hindi ba? Kaya ba't ko kayo iiwan? Lumuhod si Lucas sa harapan ko para pumantay siya sa tiyan ko. Hindi pa yun masyadong halata kasi 2 buwan pa lang at malapit nang magtatatlo. Marahan niya yung hinaplos at sakay nalikan. Nagtitinginan na sa amin yung mga tao na animoy kinikilig. Mahihiya pa ba ako kung ganito kagwapong asawa ko? Hindi. Proud na proud ko pa silang ninitian isa-isa. Daddy promised and he won't break it. Sabi niya pa habang hawak pa rin yung daliri ko. I'm so happy. Imagine my reaction when Hayden the doctor told me you're pregnant. I cried of course. I'm so fucking happy at the same time scared. Like, why did you do that? I'm not like this happy before and I only smile happily when I am with you. Like the song, you're my strength, my energy, without you I can stand. You are like the sun to me, you lighten up my dark world. Because you're my source of energy. When I'm tired, just a glance of you makes me strong again. So tell me why would I leave you? I love you so much to the point that I can't imagine myself without you in it. Hinaplos ni Lucas ang pisngi ko't kumiti. Kaunting-kaunti na lang italagang lalanggamin na kami dito. May kumagat na nga sa paa ko kanina. Napahawak akong mariin sa panty ko. Baka mahulog bigla kahit nakapantalon ako. Nakakahiya naman yun sa mga tao. Dahil marami pa man ding mga bata dito. Pinagdikit niya ang noo namin habang isang kamay niya ay nasa pisngi ko at ang kaliwa naman ay nasa tiyan ko. Dahil sa posisyon namin ay amoy na amoy ko ang hininga ni Lucas. Amoy mint. Ang lamig nun sa balikat kapag nadadampi sa akin yung hininga niya. Hindi ko kayo kayang iwan at kung aalis naman ako isasama ko kayo. You two are my home. Sa inyo lang ako uuwi silin. Masuyong bulong ni Lucas. Ilang araw na din ang lumipas, simula nang magpunta kami sa may amusement park. Ang kaibahan nga lang ay madalang na lang si Lucas ulit ako kausapin, gaya noong unang linggo namin bilang mag-asawa. Ang sabi niya ay aalagaan niya ako, pero nasaan na siya? Ayun, nasa trabaho. Naintindihan ko naman na kailangan siya ng kumpanya para mabuhay kami, pero nagsaselos na ako sa mga paperworks na yan. Hindi ko naman pinangarap maging papel, pero ngayon, paano maging papel? Sa bagay may papel pa naman ako sa buhay niya at sapat na yun. Late na siyang umuwi tapos diretso tulog siya kaagad. Ni hindi man lang ako kinakamusta, maliban na lang kung medyo sumasakit yung tiyan ko. Tapos maaga siya ulit na aalis kinabukasan. Halatang iniiwasan niya ako. Napabuntong hininga ako't napalabi. Kuyang guard, wala pa po ba si Lucas? Tanong ko sa guard na nasa pinto. Habang wala si Lucas ay dinoble niya ang bantay dito sa bahay. Kahit hindi na sila nagpaparamdam, mas magandang sigurado. Wala pa po ma'am. Pero tumawag po siya kanina at ang sabi marami daw po siyang ginagawa. Kaya late na uuwi. Parang robot ang boses ng sabi nito. Ganun po ba? Nang sulyapan kong orasan na nasa dingding ay mag-aalas 9 na.
Mabuti at tapos na akong kumain. Siyempre, dapat kumain ako ng nasa tamang oras. Tinanong niya po ba ako? Nahihiyang tanong ko kapag kuwan. Umaasa kung naalala pa ba niya ako o hindi na naghihintay sa kanyang umuwi. Ayaw pa sana niyang sumagot pero nakita niya itsura ko kaya nag-iwas ako ng tingin. Opo ma'am, tinanong po niya kung nakakain daw po kayo ng mabuti. Napatango-tango ako. Mabuti naman, akala ko nawala na siya ng pakialam sa akin. Umakyat na ako sa itaas at sinaradong pintuan. Hindi na ako nagkabala pang ilak yun para mabuksan kaagad ni Lucas pagdating niya. Nakailang ikot na ako sa kama pero hindi pa rin talaga ako dapuan ng antok. Kaya inopen ko ang cellphone ko na nasa bedside table at saka dinaya lang number ni Lucas. 4 na rin pa, bagong lumipas, bago niya ito sinagot. What? Bungad niya. Parang inaantok pa yung boses. Baka busy siguro. Hindi ka pa ba uuwi? Marahang tanong ko. Natatakot na magalit siya sa uri kasi ng boses ni Lucas ay parang masamang timpla. Bad mood kumbaga. Why do you ask? Of course, I am busy. Biglang sigaw ni Lucas kaya nailayo kong cellphone sa tenga ko. Sabi ko nga, napalabi ako at pinigilang mapahikbi. Okay. Tumikim ako dahil parang may bumabara sa lalamunan ko. Nag-aalala lang kasi ako. Sige, bye. I-uncall ko na sana kasi narinig kong boses niya. Wait. Ano yun? Pinunasan ko mga mata ko. Are you crying? Nag-aalala ng tanong niya. Umiling-iling ako. Hindi Bakit naman ako iiyak? He uttered curses and I just shut my mouth. You're crying. I'm sorry, okay? I'm just busy, Celine. Sumisinghot-singhot ako na parang bata. Sige, mag-usap na lang tayo bukas. Okay, good na. Babe, who's that? May narinig akong boses ng babae, ngunit nang tingnan kong phone ko ay na-end call na. May kasama ba si Lucas sa opisina nang ganitong oras ng gabi? Pero ang sabi niya busy siya. Napakabit balikat ako. Guni-guni ko na siguro yun dahil inantok na ako. Yeah, that's right. He said he loves me. Hindi niya ako pinagtataksilan pang muli. May baby na kami Nagising ako kinabukasan ng gumalaw ang higaan ko. Nang imulat ko mga mata ko'y nasa noo kong kamay ni Lucas. Good morning. Ayun at nang tingnan kong orasan ay 6:00 pa lang pala. Maaga pa. Good morning baby. Sabi ni Lucas habang nakatitig sa akin. May dumi ba ako sa mukha, Lucas? He chuckled at shook his head. You're so beautiful, Celine. Namumulang mukha akong ngumiti. Thank you, ang gwapo mo din. Alam ko naman yan, wife. Kaya nga mas gwapo ako kay Sian, hindi ba? Mahanging tanong niya kaya napatawa ako. Ang hangin? Pag-iisipan ko muna. Napangisi ako. Agad na nalukot ang mukha niya so I pursed my lips. Joke lang, ito naman hindi na mabiro. Siyempre, ikaw ang pinakagwapong lalaki na nakilala ko, maliban kay Daddy. Sinundot-sundot ko pang pisngi niya, nakasimangot pa rin si Lucas. Ano ba yan, ang hirap naman paamuhin? Kapag kuwa'y may naalala ko. Anong oras ka pala umuwi kagabi? Nag-iwas siya ng tingin. 11 p.m. Tumango-tango ako. Okay, pero wait. May kasama ka bang babae sa opisina mo kagabi? He cuts me off. Guni-guni mo lang yun, wife. Sabi ni Lucas at saka tumayo na. Sabi ko nga, guni-guni ko lang talaga yun. Si Lucas na ang nagluto ng almusal namin. Hotdog, bacon, egg at fried rice yun. Nagtimpla rin siya ng gatas para sa akin para raw mas healthy kami ni baby. Ginutom naman ako bigla, takam na takam ako. Pagsandok pa lang niya ng kanin ay malapit ko nang maubos ang sa akin. Tahimik lang si Lucas sa harapan ko kaya nangibago ako. Nitong nakaraan kasi lagi niya akong dinadaldal kapag kumakain kami. Ngayon tahimik siya. May problema ba? I shove my thoughts away. Siguro pagod siya. Think positive, Celine. Naputo lang ngiti ko na magsalita si Lucas. Seryosong mukha at wala isang makikinitang emosyon. Celine, I froze. Kapag ko ay nagangat siya ng tingin, napalunok ako. Hindi ako sanay sa ganitong itsura niya. Napaatras ako. The strands of my body hair suddenly stand up. Mag-usap tayo. Malamig na sabi niya. Sige, anong pag-uusapan natin? Kinakabahan ako. May inilabas si Lucas na kung ano sa likod ng upuan at inihagis siyang papunta sa akin. Napaawang ang labi ko na mapagtanto kung ano yun. Annulment papers? Ano to? Naluluhang tanong ko kahit alam ko na kung para saan yun.
Ganun na lang lahat. I balled my fist. Nanginginig ako dahil sa takot at pagkalitong nararamdaman. Ayaw niya na ba sa akin? Hindi ba sabi niya hindi niya ako iiwan? Parang kailan lang noong sinabi niya sa akin yun ha. Pero ano ngayon to? Makikipaghiwalay na siya sa akin. Anong nagawa ko? At sa harapan pa talaga ng pagkain. Sign it. Nabigla ako ng ibato niya ang ballpen sa harapan ko. Tumalsik ang kanin niya nasa plato ko dahil natamaan yun. Nang muli kong tingnan ng papel ay mayroon na siyang pirma doon. Tumulong luha ko. Bakit? Anong maling nagawa ko? Bakit? Nababasag ang boses na tanong ko sa walang emosyong asawa ko. May nagawa ba akong mali? Anong bakit? Matigas na tanong ni Lucas na parang walang pakialam sa mararamdaman ko. Dahan-dahan naman akong tumayo at lumuhod sa harapan niya. Kaya kong magmakaawa at lumuhod sa harapan niya. Huwag niya lang kaming iwan dahil hindi ko yun kakayanin. Natatakot ako sa sarili ko pero mas natatakot ako para sa anak ko. Ayoko lumaki siya ng walang kinikilalang ama. What the? Celine, stand up! Malakas sa sigaw ni Lucas. I shivered and started to hug his legs. You promised me. You said you won't leave me, Lucas. Garalgal na sumbat ko. Promises are made to be broken, stupid. Ngumisi pa siya. Napapikit ako. Sumasakit yung tiyan ko pero hindi ko yun pinansin. Hinila niya ako patayo kaya tumayo ako. Nakakuyom ang kamao niya at tumigting ang panga. Galit na galit at halos lumbas ng litid sa leeg. Pero walang-wala ang galit niya sa sakit na nararamdaman ko. Walang-wala. Sabi mo hindi mo ko iiwan. Ano, sawa ka na ba sa akin? Ano bang nagawa ko mali? Sabihin mo't baka magbago ko. Akala ko ba okay na tayo? Bakit mo ko sinasaktan ng ganito? Alam mo bang ang sakit-sakit sa puso? Tuluyan na ako nadurog sa harapan niya. May nagawa ba ako mali? Inintindi ko naman siya at binigay kong lahat ng gusto niya. Sabihin mo naman kung bakit. Binigay ko naman lahat, hindi ba? Minahal kita na sobra ni kahit konti wala nang natira para sa sarili ko. Inintindi kita sa panahong gustong-gusto ko nang sumuko. Tinanggap ko mga pagkakamali mo. Hindi kita hinusgahan. Hindi kita kailanman iniwan kahit nasasaktan na ako. Dinuro-duro ko siya, nangihina na ako. Ngunit nag-iwas lang si Lucas ng tingin. Napangiti ako na mapait. I was appalled when he suddenly spoke. I hate your guts. The way you demand and everything you're asking me to do. Ayaw ko na sa'yo. Ayaw ko na sa buong pagkatao mo. Ano bang hindi mo naintindihan dun? You're disgusting, Celine. And I don't like it. He hissed. I felt a pang upon my chest at his sudden explosion. Akala ko ba mahal mo ko? Hindi kita kailanman minahal, Miss Celine. Dahil hindi ka naman kamahal-mahal. Walang pakialam na sabi ni Lucas kahit nasaktan ako. Para yung karayom na tumutusok sa puso ko. Ang sakit pero pinilit kong ngumiti kahit mukha na akong tanga. Okay. Ang tanga ko namang mahalin ka kung ganun. Akala ko tamang desisyon kong mahalin ka. Pero mali pala. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.